Baitong. Sige, tawag pa ng tulong. Oo. Oh, Baitong, maghanap pa ng mga marunong lumaban. Bilis, ito lang ba ang meron ka? Wala yan. Ikaw, bata ka, huwag kang magmayabang, bata, maghintay ka lang. HMPH. Hello. Kuya Long po ba? Ako po si Baitong. May isang tao, dito sa ospital namin, na gumagawa ng gulo, at mukhang matigas ang ulo. Bilisan mo, maghanap ka ng ilan, iyong may magandang kakayahan, na malalakas mong tauhan para pumunta rito. Sagipin mo ang sitwasyon. Tama po, nandito lang po siya sa opisina ko. Huwag po kayong mag-alala, alam ko po ang mga patakaran. Bilisan niyo po ang pagpunta rito, hihintayin ko po kayo. HMPH, ikaw, bata ka, kung matapang ka talaga, huwag kang umalis. Huwag kang mag-alala. Kung hindi mo babayaran ang utang mo, ngayon, hindi ako aalis dito. Sino ang gumagawa ng gulo? Ha? Sino ang naglakas loob na gumawa ng gulo? Hindi ba nila alam na sakop ito ng Heilong Hui? Kuya Long, sa wakas, nandito ka na. Siya po. Siya po ang naglakas loob na gumawa ng gulo. Guro Pang. Aba, hahaha. Baboy ka. Ay naku. Ano na naman, ha? Dumating ka sa ospital. Para ayusin ang gulo, ano? Huwag po. Guro Pang po, hindi ko po alam na kayo pala yan. Kung alam ko lang po na kayo, kahit mamatay ako, hindi ako maglalakas loob na pumunta rito. Kuya Long, anong nangyari? Tumahimik ka. Huwag kang magtanong. Ay, teka nga pala, itong si Baitong. May utang siya sa aming kumpanya, para sa mga paninda. Ilang taon na yan, at hindi pa niya binabayaran. Sakto ka, ikaw na ang maging tagapamagitan, at magbigay hukom sa aming dalawa. Tingnan mo itong sitwasyon. Ikaw na, Baitong. Ano pa ang hinihintay mo? Bilisan mo, ayusin mo na. May mga gawain pa ang kumpanya. Opo. Ano pa ang tinitingnan mo dyan? Hindi mo pa babayaran ang utang mo. Naglakas loob kang umutang kay Guro Pang. Naku po, nabulag po ang aking mga mata. Kuya Long, anong nangyayari dito? Tatanungin. Bakit ka pa nagtatanong? Gawin mo lang ang pinapagawa ko. Bilisan mo. Opo. Tatawagan ko na po ngayon, ang accounting department. Accountant Wang. Ang bayad. Sa mga kalakal na may utang sa Daikang Group. Ang bayad. Sa mga kalakal na may utang sa Daikang Group, bilisan mong ilipat sa kanila. Kapag sinabi kong ilipat mo. Bakit ang dami mo pang tanong? Ngayon din, agad-agad. Guro Pang. Inaayos na po. Ay naku. Sige na. Ay naku. Hoy, Kuya Long, Guro Pang, po. Simula ngayon. Huwag ka nang makikipag-away at pumatay pa. Opo. Kasi, ang paggawa ng legal na negosyo, hindi ba mas maganda? Opo. Kung hindi talaga kaya, tulad ko, maghanap ka ng kumpanya, at maging security guard. Hindi ka rin naman magugutom, di ba? Opo. Tama po ang turo ni Guro Pang. Sigurado po, simula ngayon, ay maghahanap kami ng legal na negosyo. Talagang legal po. At ikaw din. Sa susunod, huwag ka nang manloloko ng tao. Ang ospital ay lugar para magligtas ng buhay at magpagaling ng mga sugat. Hindi ba mas maganda kung mag-ipon ka ng mas maraming mabuting karma para sa sarili mo? Hindi ba mas maganda? Opo. Tama po si Guro Pang. Sigurado po, naipadala na po ang bayad. Hello. Alam ko na po. Ang bilis nga. Sige na. Kung ganun, wala na akong kailangan. Aalis na muna ako. Magpakasaya kayo. Guro Pang. Ingat po kayo. Mag-ingat po kayo, Guro Pang. Huwag na kayong maghatid. Ingat po kayo. Hey, ingat po kayo, Guro Pang. Mga walang kwenta. Sa oras na to, dapat si Pang Tianchong ay matagal nang nasa Dongya Hospital. Hindi ko alam kung kumusta ang kanilang usapan. Ay naku, bahala siya. Para lang kaming nanggagamot ng patay na kabayo. Kung hindi siya babalik, normal lang yun. Teka, hindi tama. Ang balasubas na yun, may masamang ugali. Hindi naman siguro siya makikipag-away. No, naku.
Hindi ko na sana siya pinayagan. Hindi naman siguro sa presinto ang tumatawag, di ba? Arestado si Pang Tianchong. Hello, magandang araw po. Ipagpaumanhin po, Ginang Day. May magandang balita po. Ang perang utang ng Dongya Hospital. Transfer lang po kanina. Talaga. Yung masamang utang na yon, talagang nabayaran na. Opo, totoo po. Kakatapos ko lang po ay verifika. Ang mga detalye, tatanungin ko po ulit mamaya. Ay, huwag na. Ang paniningil na ito ay dahil kay Pang Tianchong ng Security Department. Sa katapusan ng buwan, bigyan siya ng karagdagang 10,000 pisong bonus. Bukod pa rito, mula sa perang ito, kumuha ng 3 milyong piso at ilaan sa Research and Development Team ng laboratorio bilang kanilang pondo para sa R&D. Opo, aasikasuhin ko po agad. Hindi ko akalain, may ibubuga pala ang batang ito. Sino po ang may ibubuga? Si Pang Tianchong ang tinutukoy ko, yung pera sa Dongya Hospital, nabawi na niya. Yung pera po sa Dongya Hospital, hindi ba't matagal na yung lumang utang, talaga pong nabawi niya. Oo, ilang beses na tayong nagpadala ng mga tao, pero hindi naman nabawi. Pero nang pumunta si Pang Tianchong, agad silang nagbayad. Paano? Ang mukha ni Pang Tianchong, mas may dating ba kaysa sa iba, sino ba ang nakakaalam? Oy, Xiao Kao, ano sa tingin mo? Nakahukay ba tayo ng ginto? Mula ngayon, ang ating kumpanya, sa pang na ito na nakaupo, na parang isang dakilang Diyos. Anumang masasamang paraan, mga basagulero o mga tambay, wala nang manggahas na manggulo sa ating kumpanya. Pero, ngunit, isang tulad niya, na napakagaling sa martial arts, at marunong din ng panghuhula. Papayag ba siyang manatili sa ating kumpanya, para lang maging isang simpleng security guard? May punto po kayo. Bukod pa rito, ipinatawad ko na rin, ang utang niya sa akin. Sa katapusan ng buwan, bibigyan ko pa siya ng karagdagang 10,000 pisong bonus sa maikling panahon. Hindi na siguro siya kapos sa pera, kung ganun. Ibig sabihin, malapit na siyang umalis sa ating kumpanya. Sa teorya, oo. Pero ang perang ito, kailangan pang hintayin ang katapusan ng buwan bago mapunta sa kanyang account, kaya't sa ngayon, hindi pa siya makakaalis. Dai Chenzu, hindi mo na sana siya ginantimpalaan. Hayaan mo na lang siyang maging tapat at responsable. Hindi ba mas mainam na manatili na lang siya sa kumpanya bilang security guard? Aba, kung makapagsalita kayo, Lola, ang kabayo'y pinatatakbo lang, pero hindi pinapakain ng damo. Pati ba ang ibon, hindi dapat pakainin. Bukod pa rito, siya ay nangolekta ng utang. Malaki ang naitulong niya para sa kumpanya. Dai Chenzu, hindi mo yata nakuha ang punto ko. Ang gusto ko lang sana ay, panatilihin mo siya sa kumpanya ng pangmatagalan. Sinong nakakaalam, malaki ang magiging silbi niya sa hinaharap. Sige na, hindi na ako makikipag-usap sa inyo. Pupunta na ako sa meeting. Pakipirmahan ang dokumento, ha? Gusto ko rin naman siyang manatili, Kaya lang, kailangan mayroong tamang dahilan, di ba? Lola, yung pinapaimbestigahan niyo po sa akin, ang batang master na iyon, may resulta na po. Oh, sabihin mo. Ang pangalan niya po ay Pang Tianchong. Isa po siyang security guard ng Daikang Group. Ilang araw pa lang po siyang nagtatrabaho. Galing din po siya sa ibang lugar. At kakabalik lang sa Bayan Cheng. Daikang Group. Opo. Siya po ay sa Daikang Group. Sa unang araw ng kanyang pagtatrabaho, binugbog niya kaagad ang nakababata ng pamilya Zuo. Yung playboy ng pamilya Zuo. Bakit niya sinaktan? Ang nakababata po ng pamilya Zuo ay isa sa mga nanliligaw kay Presidente Dai Chenzu ng Daikang Group. Madalas po siyang manggulo kay Ginang Day. Nang araw na iyon, nagdala po siya ng grupo ng tao. Sa labas po ng opisina ng Daikang Group, naglagay po ng maraming sariwang bulaklak. Kasama po ang grupo ng mga tao. Nagpakita po ng pagmamahal doon. Ang resulta po, ay si Pang Tianchong po ang kumilos. At pinatakbo niya po ito. Oh. Yung pamilya Zuo po, ang ugali po ng mayayabang na iyon. Hindi po titigil ng ganoon lang. Siyempre, hindi. Nang gabing iyon po, nag-hire po siya ng mga tao. Mula sa Heilong Hui Black Dragon Gang na may mataas na bayad. Ang resulta po, mahigit 10 tao po, ay binugbog po ng binata, hanggang sa nagkalat ang kanilang mga ngipin sa sahig. Sa labas po ng bayan, lumuhad po sila magdamag. Ang mga tao ng Heilong Hui Black Dragon Gang, lahat po sila ay mga sanay sa martial arts, lalo na po si Zulong. Isa po siyang mataas na master ng panloob na lakas sa huling yugto, ngunit hindi pa rin niya natalo si Pang Tianchong. Oh, kaya pala ang binatang ito, ay isa palang master. Magaling. Sa murang edad, may ganoong kasanayan. Talagang nararapat siyang nagsisimula ng makipag-ugnayan ng pamilya Luo. Sa tingin ko, hindi lang siya basta-basta isang eksperto. Ang batang iyan, talagang napakalalim at hindi matalos. Array. Nitong nakaraang 2 araw, may pagbabago ba sa panig ni Chi? Mayroon bang anumang balita? Opo, Ginang Luo, sa panig po ni Binibining Chi, may nagbabantay sa kanya, 24 oras, araw-araw.
Gayunpaman, mukhang wala namang natuklasan na anumang kakaibang bagay o kainahinalang tao. Ay, tama. Kakatawag lang po ng nagmamanman at sinabing, si Binibining Chi at ang kanyang mga kasamahan, nang matapos ang kanilang shift kaninang tanghali, sa isang tindahan ng loto, malapit sa kanilang opisina, ay bumili ng ilang tiket sa loto. Ang aking apo Chi, bumili ng loto. Si Binibining Chi po, ay hindi kailanman nagkaroon ng ugali na bumili ng loto, ngunit sa pagkakataong ito, pinilit lang po siya ng isang kasamahan niya sa trabaho, na samahan silang bumili. Aha, ganoon pala. Hindi ka panipaniwala, talagang hindi ka panipaniwala. Ito ang sinabi niyang biglang swerte. Afu, tawagan mo si Chi. Papasulungin mo siya dito sa lumang bahay, para sabayan akong kumain. Masusunod po. Lola. Nandito na ako. Nandito ka na, maghugas ka na ng kamay, para makakain na tayo. Lola, bakit po kayo mismo ang gumagawa nito? Nasaan po ang iba? Walang ibang tao. Ngayon, ikaw lang at si Lola ang kakain. Kung gayon, mayroon po ba kayong sorpresang sasabihin sa akin? Sige na, maghugas ka na ng kamay. Sasabihin ko sa iyo mamaya, Apo, ang lola ko talaga. Marunong na ring magpabitin. Apo, kain ka na. Ito ang lahat ng paborito mong pagkain. Salamat po, Lola. Lola. Hindi naman po ito weekend, at hindi rin po holiday. Bakit ninyo po ako biglang pinabalik dito sa lumang bahay para kumain? Dapat may dahilan po, di ba? Dahilan. Miss ka ni Lola. Okay ba ang dahilan na iyon? Ay nako, Lola, kaya ko po ba kayong hindi kilalanin? Ito ay isa lamang dahilan. Tiyak na may pangalawa. Di ba po? Apo, nakikita ko kasi sa iyo, nitong nakaraang 2 araw, na nagliliwanag ang iyong mukha. Nasa iyo ang napakagandang kapalaran. Tiyak na mananalo ka ng malaking premyo, 5 milyong piso. Lola, po, binabati na kita ng maaga, yayaman ka. Naku po, Lola. Hindi naman po ako na-promote o tumaas ang sweldo. Bakit po kayo ba mabati? Ginagawa niyo po ba akong 3 taong gulang na bata? Pinapaniwala niyo lang po ba ako? Noong nakaraang 2 araw lang po, nakakuha pa po ako ng ilang maliit na troublemaker. Pero 2 pa rin po ang nakatakas. Pagbalik ko po, sinermonan ako ng aking boss, nang matindi. Sobrang nalungkot po ako. Wala naman po ang mga iyan. Mga maliliit lang pong bagay iyan. Kinumpleto na kita ng kalkulasyon, Apo, ikaw nitong mga nakaraang araw, ay magkakaroon ng malaking swerte at kayamanan, 5 milyong piso, pataas. Naku. Naku po, Lola, ilang lagok pa lang po ang nainom nyo. Lasing-lasing na kayo, nagsisimula na po kayong magsalita ng kung ano-ano. Itong pasaway na bata na ito, iniisip mo bang nagbibiro lang si Lola sayo? Eh ano pa po ba? Syempre hindi po. Hindi ba't bumili ka lang ng loto ticket, bukas ang draw, siguradong mananalo ka ng 5 milyong piso. Naku, Lola. Ang daydream nyo po ay sadyang napaka-artistic at hindi makatotohanan. Ibig sabihin po, kayo, dahil alam nyong bumili ako ng loto ticket, na-compute nyo na tiyak na mananalo ako ng 5 milyong piso. Yung kasamahan ko po, si Gu Xiaowan, bumibili ng loto ticket bawat draw. Ilang taon na po siyang bumibili. Pero ni P500 wala pa siyang napanalunan. Bumili lang ako ng isang beses, mananalo na ng 5 milyon. Saan naman po kayo nakakita ng ganyang kagandang balita? Sandali, po, paano nyo po nalaman na bumili ako ng loto ticket? Wala po akong sinabihan tungkol dito. Dapat po, si Xiaowan, hindi rin po magsasabi sa inyo. Nagpadala po kayo ng tao para sundan ako. Bakit po? Napakasimple lang. Dahil alam ni Lola, ikaw nitong mga araw na ito, ay magkakaroon ng malaking kayamanan. Hindi mapakali si Lola, kaya inayos ko na may mga tao, na lihim na magpoprotekta sa'yo. Lola, hindi ko lang po maintindihan, bakit po kayo laging nagbibigay ng hula na ako, ay yayaman at mananalo ng malaking premyo? Kalkulado yan. Apo, kakakilala ko lang ng isang guro, siya ang nag-compute niyan para sa'yo. Guro. Hindi ko po akalain na kayong napakatalinong matandang babae ay mapapaniwala din ng mga manloloko sa lansangan at mapipilit. Anong pinagsasabi mo dyan? Pasaway na bata, ang binti ni Lola, pilay na ng ilang dekada. Hindi yan dahil lang sa pinilit ako ng kung sino. Sige na, hindi na po ako makikipagtalo sa inyo. Kung ano po ang sabihin ninyo, yun na po yun. Basta po, hindi ako naniniwala. Sige, magpustahan tayo. Anong ipupusta po? Kung hindi ka mananalo sa loto, edi si Lola na ang magbabasag ng panuntunan. Ngayong buwan, bibigyan kita ng 10,000 piso. Pambili mo, ano sa tingin mo? Sige po, ayos. Kung manalo, may pera. Kung hindi manalo, may pera pa rin. Panalo ka, walang talo. E paano naman kung manalo ka? Kung mananalo po, kung ganoon, kailangan mong ilibre si Lola ng isang bonggang salo-salo. Sa totoo lang, ang ililibre mo ay ang guro ng isang bonggang salo-salo. Huwag kang matakot gumastos, ha? Deal po.
Kung manalo po ako ng 5 milyong piso, Lola, huwag po kayong mag-alala. Talagang ililibre ko po kayo sa 5 bituing hotel ng isang bonggang salo-salo. Usapan na yan. Usapan na yan, Lola.